walang hanggan. So, yun. Thank you, Lord po, mga kapatid. Good evening, Amen. Pastor. Lord po. Mga kapatid, malinaw ba yung boses ko? Yes Malinaw? po, Pastor. Okay, thank you Lord. Salamat sa Diyos. Ito napakaganda ng ating pag-aaral. Magandang gabi po sa ating lahat. No? Ready natin yung ating mga Bible. Ayan, salamat sa Lord. Marami tayong babasahin. So, naiintindihan na natin kung gaano kahalaga ang prosperity and success sa harapan ng Panginoon. Ano yung mga standard ng Diyos when we hear success, prosperity, not like the world standard, but God's standard. No? Salamat sa Diyos. So, nandito na tayo sa letter B, Nobi. No? It's about the view. Paano po Yes tinitingnan po. ng Diyos? Yan. What is, God has a view regarding the prosperity and success of His people. Ano ba yung laman ng puso ng Diyos patungkol sa pananaga ng pagtatagumpay ng mga pinili niya? Sige, basahin natin yung Sister Grace, Jeremiah 29:11, Sister Noemi, Psalm 37:35-27, Sister Lola, Genesis 32 verse 9, Sister Michelle, kay Sis Michelle, mahaba-haba. Deuteronomy 28, 1 to 14. Ayan, thank you, Lord. Brother JV, Jeremiah 33, 9. Mami Ading, Zechariah chapter 1, verse 17. So, kailangan natin maintindihan. Kanina, yung ilang linggo natin pinag-usapan to kung ano yung mga bagay na sa standard ng Lord, ito yung kasaganahan at katagumpayan. Kaya ang tanong sa atin, mayaman ba tayo? Masagana? Sagot po. Amen. Hmm, Amen. parang tatlo lang ata. Iba ba mahirap? Amen. Masagana po. Amen. Maingay po kasi. Ano tayo, kapatid? Masagana, matagumpay, mayaman tayo in the standard of God. No? Salamat sa Diyos. Ngayon po, sa letter B, God has a view regarding prosperity. Pag pinag-aralan niyo yung salitang prosperity, yan yung binabati ng mga Hudyo. Shalom. Yung shalom po, hindi lang siya bastang peace. Ang ibig sabihin ng prosperity o yung shalom, it's not just peace, it means fullness, kabuuan. It means completeness. Ang lagi kong ginagamit dito para kayo may pizza. Yung pizza, lahat ng slice ng pizza, punong-puno yung toppings. Kompleto. Walang slice ng pizza na nagkulang. Lahat may cheese, may sauce, may meat, may gulay. In all areas of our life, ang prosperity in the uh, Hebrew word is yung kasama po yung finances, kasama yung health, kasama yung safety, family, yun, lahat yun. Na lahat ng area, lahat ng parts, lahat ng slice ng buhay natin, nananagana. Puno. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, John 10:10, that He came to give us life and have it abundantly till it overflows. So, ibig sabihin, yung heart ng Diyos sa atin bilang mga anak niya, kapatid, hindi lang financial abundance. He wants us to be prosperous. Jeremiah 29:11, alam natin yun. Sige nga, pakibasa. Jeremiah 29 verse 11, sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga Oo. planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Thank you, Amen. Lord. Kinabukasan punong-puno ng pag-asa. God has good plans for us. Plans to prosper us. So, pag titingnan natin, no, napakaganda. Yung iba ayaw na ng bukas. Yung iba ayaw na magising bukas.
May mga tao dahil sa dami ng problema, pagsubok, alalahanin, paghihirap, sakit. Sana hindi na ako magising bukas. Di ba? Yan ang mga tao dahil sa ang buhay na punong-puno ng kalungkutan, kapighatian. Pero biruin mo, ang sabi ng Lord, oh, yung kinabukasan mo, punong-puno ng pag-asa. Kasi ang plano ko sa iyo is pasaganahin ang buhay mo. Di ba? Alam po natin yan eh. Sige, pakibasa nga po yung verse Sister Nobi sa Joshua chapter 1 verse 8. So, unang-una, number 1, ang ganda nito, that God is very interested in the prosperity of His children. He is very interested in the prosperity of His children. Praise God. Ang Diyos natin, hindi niya gusto na maghirap ka sa buhay mo. Hindi niya tayo ginawa para mahirapan tayo. Imagine mo lang, going back to the creation. Di ba, bago niya likhain ang tao, ginawa niya muna lahat ng pangangailangan. At higit pa nga, sabi ni Lord, di ba? O, lahat ng mga bunga na yan, sa'yo yan. Bilhin mo ha, sa Garden of Eden, yung prosperity nandun na. Nandun na yung blessing. Sige, Joshua 1:8. Pastor, naputol po yung verse po. Saan po yung pastor? Sorry po. Joshua chapter 1 verse 8 sis. Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba, throughout the Bible, sa verse na ito, sa verse 8, Joshua chapter 1, dito lang nabanggit na magkasama yung success and prosperity. Dito lang sa verse na ito. Because you can be successful but not prosperous. You can be prosperous in some area but not successful in some area. Pero sinasabi dito ng Word of God, kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, we will experience both success and prosperity. Isn't that good? Na Lord, salamat, no? Ito lang ang kailangan kong gawin. Meditate. Obey everything I have commanded you. So then, you will be prosperous and successful. Kapatid, tanin natin sa puso natin. Interesado ang Diyos na managana ang buhay natin. Amen, praise God. Di ba wala namang magulang? Tayo nga mga magulang. Ang gusto natin sa mga anak natin, managana, magtagumpay sila. Di ba? Sino ba mas mabuti sa atin? Diyos ba o tayo? Mabuti ang Diyos. Higit na mas mabuti. Higit na nagmamahal ang Diyos. Kaya alam nyo, lagay natin sa puso't isipan natin. Gusto ng Diyos na maranasan ko ang kasaganahan at pagtatagumpay sa aking buhay. Thank you, Jesus. Hindi po siya laban sa success natin. Minsan iniisip natin, ako, ayaw ni Lord yata maging successful ako, ayaw yata ni Lord maging prosperous ako. Hindi ha. Kaya niya nga binigay yung instruction eh. Bakit niya pa binigay yung instruction, yung formula sa success, sa prosperity, kung hindi yun ang gusto niya para sa ating buhay? Just think of that, di ba? Sa point na binigay ng Diyos, yung instruction, kailangan mo lang sundin eh. And then, you will be prosperous and successful. Kaya, huwag tayo mag-guilty kapag nabe-bless tayo, ha? Meron akong nakilala ganyan eh. Siguro may mga ganun din kayong nakilala. Parang kinakabahan siya pag puro blessing ang buhay niya. Sunod daw nun may malas. May kilala kang ganun? May kilala kayong ganun? Narinig niyo na ba yun? Meron po. Yung ganun, naku, nakakatakot to. May karma ata to. Baka may mamamatay sa pamilya ko. Hindi, totoo. May ganyan. Ayaw nila ng ganun. Bakit? Kasi mali sila ng pangunawa eh. Diba? Ano yun? May kapalit? Hindi. Ang Panginoon, kapag ang kanyang salita talagang ginawa natin, isinabuhay natin, kapatid, mananaganak at magtatagumpay. Alam mo, tinuturuan tayo dito na huwag maging matigas ang ulo. Sumunod tayo. Diba? Kaya alam nyo, sa buhay nyo, kung meron kayong mga bagay na pinapagawa si Lord, gawin nyo.
sigurado mararanasan mo yung kasaganahan at pagtatagumpay. Sige, ito maganda. Yung Psalm 35:27, isa yan sa mga life verse ko nung bago kong Kristiyano. Sige. Psalm 35. Teka. Hello? Parang hindi ko Ito, naririnig ko ako. Yeah. Sige. Psalm 35:27. Sabi dito, sumigaw sana sa kagalakan ng mga taong nagagalak sa aking kalayaan. Palagi sana nilang sabihin, purihin ang Panginoon, nagagalak sa tagumpay ng kanyang malingkod. Wow! Amen. Basahin mo nga yung last line, sis. Purihin Nagagalak. ang Oh, sige. nagagalak sa tagumpay ng kanyang mga lingkod. Oh, praise God! Alam niyo, pag successful tayo, pag prosper sa buhay natin, anong nararamdaman ng Diyos is Noemi? Nagagalak. Exactly. Imagine that, a father saying to his children, anak, gusto ko magtagumpay ka. Gusto ko managana ka. At kapag nararanasan mo yun, hindi nagagalit ang tatay natin sa langit. Natutuwa siya. Kita mo, yan yung anak ko. Bless yan. Sino mo yung anak ko? Sumusunod na lingkod ko yan. Oh. Pinagpapala yan. Hallelujah. Praise the Praise God. So magkaroon tayo ng new mindset when it comes to our Father in heaven. Lord, bless niyo po ako bilang anak niyo. At sa blessing, sa tagumpay, I will give you glory. Kaya yung month of divine alignment, kailangan yung puso natin tama. Yung blessing ay hindi dapat maglayo sa atin sa Diyos. Yung success and prosperity ay hindi dapat maging distraction. Hindi dapat maging hadlang para paglingkuran natin ng Diyos. Higit nating paglilingkuran ng Diyos sa tagumpay at pagpapala sa mga kasaganahan na nararanasan natin. Kaya ang Diyos, masaya siya, nagagalak siya kapag successful mga anak niya. Hallelujah. Number 2, God often promised prosperity. Pinangako niya. Yung prosperity, pangako niya yan as a reward for obedience. A reward for obedience. Yung prosperity, yan ay gantimpala ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Genesis 32 verse 9. Genesis 32 verse 9, sabi po, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Amen. Amen, Lord. Di ba naalala niya yan? Bakit niya nagpipray ng ganyan? Di ba pinayaman ni Lord si Jacob eh? Nung nagkita sila ni Esau, blessed na rin siya. Diba? Jeremiah 33 verse 9. Sabi po dito, at dahil sa lungsod na ito'y matatanyag ang aking pangalan, pupurihin at dadakilain ng lahat ng bansa. Kapag nabalitaan nila ang lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ko sa kanila, Wow! maaantig sila at mapupuno ng paghanga dahil sa mga pagpapalat, kapayapaang ibinigay ko sa aking bayan. Thank you, Lord. Alam mo, na-touch ako dun sa word na maaantig. Buong mundo, buong pamilya mo, buong komunidad mo, mga kamag-anak mo, mamamanga sila sa gagawin ng Panginoon sa'yo. Talagang matatanyag ang pangalan ng Panginoon. Grabe. Simula nung naborn again yun, na-bless ang buhay nun. Simula nung naging Kristiyano yun, nabago talaga. Turn around. Hallelujah, Brother Jay. Praise God. Reward ni Lord siya sa mga sumusunod sa Kanya. Naranasan niyo ba yan? Looking back, nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, naranasan niyo ba na bago buhay niyo? Amen. Amen. Blessed talaga eh. Totoo. Blessed talaga. Diba? Sumunod tayo kay Lord. Si Brother JD, i-share siya yung bahay nila. Pagpasok mo, nandun na lahat eh, di ba?
Hmm. Hallelujah. Grabe sila. Sumunod tayo. Sumunod. Huwag tayong magpapasaway. Akala natin nakakalusik dito tayo pag hindi tayo sumusunod. Alam mo, mahirap yun. Sumpa yun, kapalit nun. Disobedience eh. Oo. Zechariah 1:17. Pakibasa po. Sikaraya 1:17. Thank you, Lord. Thank you. Opo, saglit lang po. Sabi dito, Ah. muling sasagana ang aking mga lungsod. Ang sayon Amen. ay muli kong papatnubayan at hihirangin Hmm. ang Jerusalem. Hallelujah. God is restoring a blessing. He promised prosperity as a reward for obedience. Kaya naman sila naghirap eh. Kaya naman sila nalutig. Kaya sila nalipin ng kanilang mga kaaway. Bakit? Hindi sila sumunod. Oh, basahin natin si Smith. Isa-isahin mo yung blessing. Deuteronomy 28. Sige, ganda niya. 1-14. Ayan, Deuteronomy 28, ang sabi dito, ang pagpapala sa pagsunod. Mhm. Verse 1, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong makakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Verse 2, kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Verse Ilang 3, pagpapala daw, Mitch? lahat pastor. Lahat. Lahat. Sabi ni Lord, all these blessings will overtake you sa CSB, Christian Standard Bible. Will overtake you. Mauunahan ka pa. Ibig sabihin, nakahanda na sa harapan mo. Because you obey the Lord your God. Hindi mo na hahabulin to. Nandiyan na sa harapan mo. Ano yun? Verse 3, pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Verse 5, Hallelujah. pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Verse 6, Amen. pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Amen. 7, ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Verse 8, Wait. pagpapalain ng Panginoon. Please wait lang tayo sa 7. Sabi niya, mga kaaway niya, yung pagsunod natin kay Lord, hindi nangangahulugang wala ka ng kalaban. Meron pa rin kalaban. Pero ang promise niya, sumunod ka, matatalo yung mga kalaban niya. Amen. Okay, hindi smooth road to ha. May mga battles tayo. Pero may victory kapag may obedience. Malinaw yan ha. Verse 8. Verse 8, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupang ibinibigay niya sa inyo. Bodega. Ano ba yung bodega? Savings yan, mga kapatid. Diyan mo tinatabi yung mga stock mo eh. Hindi ko alam sa inyo, pero dati, ang binibili yung bigas per kilo. Pero ngayon, bumibili na kayo ng per sako. Meron bang mga ganin yan? Dati, pangtanghalian na binibili mo. Ngayon, grabe, maka-stock sa refrigerator mo. Merong advance. May advance provision. May prepared provision na. May burns eh, di ba? Grabe, no? May storehouse. Sige, storage. Sige, tuloy, 9. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinuno niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. Leadership, influence yan. Magiging influential tayo. Number 10.
At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Respect. Respect yan. Fear. Sige. Reverence. 11. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihan niya ang inyong mga anak, mga hayop at inyong ani. 12. Padadalhan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa, ngunit kayo ay hindi mangungutang. Amen. Ano daw ipapadala ni Lord Mitch? Ulan. Ulan. Para saan yung ulan? Kasi agriculture yung kanilang... So, hindi inaalis dito yung hard work. Hindi inaalis na magtatrabaho pa rin tayo. May sowing, may reaping, pero merong abundance of rain na magiging mabunga yung ginagawa natin. Naintindihan niyo po? So, huwag natin isipin na itong blessing na to bigla lang darating sa atin. Hindi. God honors hard work. May principle of sowing and reaping. Diba? Yung diligence, yung kasipagan, nandun pa rin. Kasi para sa yung ulan, kung wala naman tayong tinanim. Sige, tuloy, verse 13. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi taga-sunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Amen. Yan, gulong ng buhay yan di ba? Naalala yung kanta? Minsan nasa ilalim, taas, nasa ilalim naman, nasa ibabaw, no? Minsan, ang isip ng tao, ang buhay, parang gulong minsan nasa taas, minsan nasa baba Pero ang promise ni Lord, you will always be at the top, never at the bottom. The head, not the tail. Nga lang, ang nangyari sa mga Israelite, naging gulong ng buhay. Naalala niyo yun? Bakit? Yung cycle of apostasy. Nung panahon na nandun sila, in the book of Judges, nasa promise land sila. Masagana buhay nila. Nga lang, sa panahon ng kasaganahan nila, nakalimutan nila ang Diyos. O kinalimutan nila ang Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinakop sila, naging alipin sila. At nung umiyak sila sa Lord, pinagpala pa rin sila ng Lord. Bakit? Promise ni Lord yun Ano ba ang Diyos? Utu-utu ba siya? Hindi Bakit pag nahihirapan yung mga Israelite, paulit-ulit, humingi ng tawad at pinagpapala ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Pinangako niya kay Abraham. Ito yung Deuteronomy 28. Huwag kayong tatalikod doon. Nung sumunod sila, binili sila. Di ba? Pero nung hindi sila sumusunod, sumpa. Alipin kayo, hirap kayo. Pinaglingkuran niyo yung mga kaaway niyo. Gutom kayo. Kaya alam niyo sa buhay natin, gusto pa ba natin karanasan yun? Maging alipin, magutom, maghirap. Sumunod tayo. Last 14. Kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito. At huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. Amen. Yun. Praise the Lord. Mitch, basahin mo yung 15 hanggang dulo. So napakalino, no? Merong reward sa obedience. Kaya kung gusto natin continuous reward, continuous obedience, napakasimple ng principle ni Lord. Kailangan lang natin sundin. Number 3, God's commandments were given to make us prosper. Ang mga pangako ng Diyos, itong mga utos niya, ay ibinigay hindi para pahirapan tayo. Yun ay prerequisite para maranasan natin yung kasaganahan. No? Doon tayo dapat matuto Nasa buhay ko, Lord, bakit hindi ako naranasan tong blessing? Lord, bakit parang ang hirap, ang challenge? May mga challenges na parang hindi ko na tagtatagumpayan. Tanungin mo yung sarili mo. Evaluate your life, yourself. Lord, sa area ng buhay ko, hindi ako sumusunod. Susunod ako sa'yo. Susunod ako sa'yo. Kasi may promise siya, mga kapatid. Pakibasa nga, Sister Grace. Deuteronomy 5:33.
Brother JD, Deuteronomy 6:24. Sister Lola, Deuteronomy 29 verse 9. So, yung mga commandments, yung mga utos na binigay ng Diyos ay bakit binigay? Para tayo maging masagana. Kung susunod tayo, ha? Hindi to restriction. Ito ay isang direction, instruction for blessing. Sige, brother. 5:33 Deuteronomy. Deuteronomy 5:33, sabi po dito, mamuhay kayo ayon sa inutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo para mabuhay kayo ng matagal at masagana roon sa lupaing inyong mamanahin. Amen. Oh, biruin mo bago sila pumasok ng promised land. Gusto nyo ng long and satisfying life? Gusto nyo ma-enjoy yung mga blessing? Ano kailangan gawin, Sis Grace? Mamuhay po ayon sa inutos ng Panginoon. Yung, ibig sabihin nun, ano yung mga inutos niya? Punta kayong promised land, ha? Huwag kayong mag-aasawa ng hindi Kristiyano. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosa nila. Alam mo yun? Napakalino namang instruction nila. Ako lang. Di ba? Deuteronomy 6:24. Sabi po dito, ibinigay niya sa amin ang kautusan at tuntunin ito upang mataglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganoon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Amen. Praise God! Ang linaw, no, ba, kapatid? Sana naliliwanagan tayo na ang mga utos ng Diyos ay para maranasan natin ang kasaganahan, ang pagtatagumpay sa buhay natin. Deuteronomy 29 verse 9. Verse 9, kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng kasunduang ito upang magtagumpay kayo sa lahat ng inyong gagawin. Grabe! Success! May success, mga kapatid! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Binigyan niya na sa atin yung formula. How can we experience and live a life that is prosperous and successful? Obedience to His Word. Mayaman ang Diyos. Kaya niya tayong pagpalain. Kaya niya tayong pagtagumpay. Ano yung mga bagay na hindi tayo sumusunod? Ano yung mga wini-withhold natin sa Panginoon? Diba? Hindi lamang yan sa ating spiritual life. Even into the things na binigay sa atin ng Lord. Ayun, alam ko naman yan eh. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Pero sa pagpapastor ko, nakita ko na. Nakakalungkot. Alam nyo na rin yun, na-experience nyo na rin yun. Kapag hindi tayo sumusunod sa pagbibigay, wini-withhold natin. May mga hindi magandang nangyayari. May mga tao, maatin sa simbahan, pero dahil hindi nga sila sumusunod eh. Ganun pa rin ang estado ng kanilang buhay. Mga mas nauna pa to. Mga mas matatagal pa sa simbahan. Mga, alam mo yun, kasama sa simula. Ganun pa rin. Pero alam mo, nakakatuwa si Lord. Kasi may mga kapatid tayo, nakita ko yung buhay nila noon. Pero dahil sumunod sila sa Lord, nagtiwala sa pangako ng Panginoon. Aba, talagang inaangat ng Diyos ang buhay. Pinapasagana. Amen ba yan? Alam niyo yun? Yung totoo na yun? Katotohanan ba yun? Sinasabi ko? Amen. Amen. Totoo. Totoo. Buhay na saksi. Oo, buhay kayo na hindi nyo lang alam na totoo dahil narinig nyo. Dahil naranasan nyo mismo. Kaya kung gusto natin, siyempre ayaw natin. Kaya kung mali yung tanong ko eh. Kaya kung ayaw natin bumalik sa ating buhay na dati nasa ilalim na tayo. Yun, nasa taas na tayo eh.
Ngayon, pinagpapala na tayo. On the top na, never at the bottom. Huwag tayong susuway. Huwag tayong susuway. May mga pagkakataon talaga. At isa sa mga malaking dahilan ng pagkabagsak ng anak ng Diyos, mga anak ng Panginoon, mga mananampalataya, ay yung pagsuway. Yan ang ikababagsak natin. Kaya ito po ay matinding paalala sa atin. Ako, una-una ang Diyos, ako bilang pastor nyo, hindi ako naiinggit na managana ka. Gusto ko nga mas mayaman pa kayo sa kung sinong mga tao dyan. Para maluwalhati ang Diyos. I'm proud, I'm blessed, I'm grateful, and I'm very happy kapag kayo ay talagang nagtagumpay at nanagana sa inyong pagsunod sa Diyos. Pangako niya kasi yan. Pero sa kabilang banda, nalulungkot ako kapag akala ninyo na nakakatakas kayo, walang nakakahuli sa inyo kapag sumusuway kayo. Malulungkot ako kasi makikita ko rin na kayo sumusuway. Kasi meron hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Hindi ito pananakot eh. Ito ay katotohanan, binibigyan na tayo ng babala. Diba? May babala. Sige, basa. Nasa na tayo? Anong verse na? 29:9. Nabasa na ba yun? Yes po. Number 4 na tayo. God enjoys blessing His obedient people. Gusto ng Diyos, nag-e-enjoy siyang i-bless niya tayo. No? Para saan? Binasa nyo. Para mag-glorify natin yung pangalan niya. Para mag-bless din tayo ng ibang tao. Kayo po, mga kapatid, nung naranasan niyo yung bless, alam niyo, maganda. Tingnan niyo to, akong totoo to. Yung mga nabago ng Diyos, ang buhay nila, yung mga puso na binago ni Kristo, nilinis ang banal na dugo, na born again. Kayo, na born again, tayo. Nagbago din yung puso natin na naging giver din tayo. Si Isabel, ano yan, mag-a-attest yan. Makakapag-testify yan na ako dati talagang boksingero ako. Kilala niyo yung boksingero? May kilala kang boksingero. Ano yung boksingero? Laging tikom ang kamay. Laging tikom ang kamay. Single pa lang diba? Single pa lang kami, kita niya. Kahit na 20 pesos, hindi siya nililibre. Hindi pa naman tayo kahit na. Yung naging girlfriend mo ko all the way. Naging generous na. Kasi Kristiyano ka. Oo. Glory to God yun. Masarap magbigay. Naranasan niyo na ba yung joy kapag tumutulong kayo? Kapag Amen. nagbibigay kayo? Amen. Yeah. Amen. Tayo, naranasan natin yung joy. We enjoy when we bless others. How much more God, our Father in heaven. Napakabuti ng Diyos eh. Kaya pag binibless niya tayo, binibigyan niya tayo, tuwan-tuwa ang Lord. Ang puso niya, tuwan-tuwa. Bakit? Siyempre, nag-glorify yung pangalan niya. Pangalawa, nagiging testimony tayo ng kanyang kabutihan. Kaya naman, kung tayo ay magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos, ay, pagpapalain ka talaga niya. I-bless ka talaga niya. Lalo na, kapag alam niya na yung puso mo na bago. Sige, Sister Michelle, punta na tayo. Panghuli. Number 5. Disobedience reverses the flow of blessings. Disobedience reverses the flow of blessing. Kung merong chapter 28, 1 to 15, blessing, merong 1 to 14, merong 15 to 48 verses about curse. Bakit? Alam niyo ba, mas marami yung sumpa kaysa dun sa pagpapala sa Deuteronomy 28. Ilang verse lang yan? 14 verses lang, yung blessing. Pero yung curses, 54 verses. Bakit? Para magbigay ng babala. Bigay mo kasi salita na yan ng Diyos eh. Pag di ka pa naniwala, ewan ko na lang kung kanino ka pa maniniwala. It was a serious warning. Gusto niya ng ating Panginoon
maintindihan natin kung gaano kalala ang consequence ng pagsuway sa kanya. Napansin niyo yung mga billboard, yung mga signboard sa MMDA, bawal tumawid. May namatay na dito. Hindi na mamamatay. May namatay. Liit malaki. Liit o malaki. Sa may ng baklaran, di ba? Ang laki. Malalaki. Bakit? Warning. Do not touch high voltage. Warning yun. Pero hawakan pa rin. Tatawid pa rin. Yun, nabangga, nakuryente. Tigas ng ulo eh. Yan ang tao. Kaya gusto ng Panginoon, mabagong puso natin. Ngayon, born again na tayo, magtiwala tayo sa blessing. Sumunod tayo para maiwasan nating mga sumpa na to. Alam niyo yung mga sumpa nakakatakot. Kanina binabasa ko, sabi ko, ayoko. Nakakatakot kapag sumusuway tayo sa Kanya. Pag sinunod natin yung sarili natin, yung laman, yung kalooban mo, nagtiwala ka sa kaya mo, makakatakas ka, hindi. Yung sumunod, i-bless ka eh. Sinunod ka. O sige, verse 15. And sabi po dito, ang mga sumpa sa hindi pagsunod. Balik kung hindi kayo susunod sa Panginoon, ang lahat ng utos nila at ng tulong na ibinibigay ko sa inyo ngayon, nararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. 16. So, ibig sabihin, kanina, kung yung blessing will overtake you, alam mo dito sa CSB all. Kanina, all these blessings. Sabi ng Diyos, all these curses, lahat will come and overtake you. Hallelujah. Lord, wag mo nawang ipahintulot. Sumunod tayo. Maarang hindi mo makita ngayon, hindi namin alam, pero ang kaaway talagang andyan. Kaya the next time na magtataksil ka sa asawa mo, the next time na mangungupit ka, pag nanakawan mo ang Diyos, ikaw po, the next time na gagawa ka ng masama, isipin mo to kapatid. May hindi magandang consequences. Sige, verse 16. Ayan, sabi dito, susumpain ng Panginoon ang inyong mga lungsod at bukid. 17. Alam niyo ba yan, Sis Michelle, kahit saan ka magpunta, kahit anong trabaho gawin mo, kahit anong negosyo gawin mo, mami, wala, may sumpa. Kahit, sabi, you will be cursed in the city and cursed in the country. Walang takas. Kala mo, tatakasan mo ang Lord? Kasi, naalala niyo si Jonah? Kala niya, tatakasan si Lord eh. Oh, di sinumpa yung barko. Kahit sa magpunta yung barko, di ba? Lalong lumalakas yung bagyo. 17. Susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Grabe, no? Paano nagiging sumpa yung ani? Maaring nananaga na pinansyal, pero yung pagpapalang pinansyal ang sumisira sa kanyang buhay at pamilya. Yung pagkain, hindi mo alam. Nag-i-install ka sa katawan mo ng mga bagay na darating ang panahon, magiging sakit. Sige. 18. Susumpain niya kayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaunting anak, ani at hayop. Aray, konting anak, konting ani, may shortage, no? Kahit anong labor, kahit anong striving, kulang pa rin. Naku, nakita ko na yun. Kahit anong pagod, kuya, tapos pa rin. May mga bagay na kinokorek ang Diyos. 19. Susumpain niya ang lahat ng gagawin ninyo. Aray ko, lahat. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. Kanina, blessed when you come in, blessed when you go out. Pero sa mga sumusuway, grabe, no?
Sige. 20. Ang Panginoon mismo ang magpapadala ng mga sumpa, kaguluhan at kalituhan sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol Magulo? kayo. Magulo? Lito? Walang direksyon? May confusion? Grabe. Hindi malinaw. Diba? Magulo ang buhay eh. Oo, walang karunungan. Hindi alam ang gagawin. Sige, tuloy masis. Hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Sige. 21. Padadalhan kayo ng Panginoon ng mga Ay, salot. pause lang anak ko. Naalala ko naman. Mitch, ano nangyari? Ano nangyari? Pakiulit niya yung 20. Ang Panginoon mismo ang magpapadala ng mga sumpa, kaguluhan at kalituhan sa lahat ng gagawin ninyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala Malipol. sa At tuluyang mawala. Naalala ko yan. Kasama ko yung isang brother natin. Pinapagawa yung building kasi kailangan. Sinamahan ko yung brother natin, Brad. Alam mo, para sa building yan, ikaw na magbigay kay architect. Kaliwaan, no? Hinarap kay architect. Tapos gano'n ang gagawin sa atin. Nangyari naman siya eh. Diba? Pero anong ginawa nila? Hindi dahil naiinis ako sa kanila or sa ano, hindi. Kaya ako to inuulit-ulit kasi nasaksihan ko eh. Nakita ko kung paano alam niyo ba? Blessed na sila nung tinatayo nila. Nagkaroon sila ng hardware, nagkaroon ng kotse, dalawa. Grabe, blessed talaga. Sabi, di ba? Kita nyo? Nagkaroon kasi sila ng maraming project. Eh, sumusunod sila, tinatayo eh. Nung naggumawa ng kalokohan, nagsinungaling. Sabi, gumagawa, maraming tao doon gumagawa. Pagpunta ko, dalawa, isa, bangkay, baso. Naku, sabi ko, hindi maganda. Hindi nyo madadaya ang Diyos. Gawan nyo na ng paraan yan. Wala, nalipol. Yung sasakyan nila, nabenta. Yung hardware, nagsara. Hanggang nawala na sa mundo. Nawala talaga. Alam naman ang Diyos, pinahintulutan niya yung mangyayari sa atin. Para marami rin tayo matutunan. At the same time, ipakita niya kung sino siya. Ano ang kaya niyang gawin. At sa lahat ng gumagawa doon, kahit sa mga tao doon, alam na yung story. Mga kapitbahay natin, ang mga nagtatanong, yung mga gumagawa. Sinabi ko sa kanila para maging babala sa mga gagawin niya. 21. 21. Padadalhan kayo ng Panginoon ng mga salot hanggang sa mamatay kayo doon sa lupain na tinitirhan at aangkinin ninyo. Ayan na nga, namatay na nga. Sige, 22. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa sakit na hindi gumagaling, lagnat, pamamaga, mainit na Lagnat. Teka lang sakit na hindi gumagaling. Alam mo yun, nagulat ka lang, may mga ganyan na, saan ba to? Bakit hindi alam ng mga doktor? Hindi ano-ano naman, may mga ganyan yun. Lagnat, inflammation, pamamaga. Yung bigla lang namamaga. Yung iba, iniisip nila, kulang yun. Pero ang totoong sumpa, may ginagawang kalokohan. Toy. mainit na hangin habang tagtuyot at peste Tagyot? at halaman hanggang sa mamatay kayo. Grabe, no? 20. Alam mo, ang word ni Lord, hindi mo iwa-water down eh. Pag sinabi niya hanggang mamatay kayo, yun yung sinasabi. Ganun siya ka-bold. Para ang tao matakot at sumunod sa kanya. Karoon tayo ng healthy fear of God. Kasi Diyos ang sasalita eh. 23. Magiging parang tanso ang langit na hindi magbibigay ng ulan at ang lupa ay matutulog at magiging sinitigas ng baka. Nako, matigas. Sige talaga. Sa hayop na tubig ang ibigay ng Panginoon sa inyo bilang ulan, alikabok ang ibibigay nila.
Pauulanin niya Grabe lang. hanggang sa mamatay kayo. Hallelujah. Tuloy. 25, papatalo kayo ng Panginoon sa inyong mga kaaway. Sama-sama kayong sasalakay sa kanila, ngunit magkakanya kayo sa pagtakas. Magiging sila ito sa lahat ng kaharian sa mundo. At nangyari ba yan sa kanila, mga kapatid? Nabasa niyo ba yan? Nang sa mga Israelites yan? Lahat ng yan nangyari sa kanila. Totoo ang Diyos. Ang salita niya. Totoo. Sige, tuloy. 26. Kakainin ng mga ibon at mababangis na hayop ang mga bangkay ninyo at walang magtataboy sa kanila. Grabe. 27. Nangyari yan, nangyari. Oh, 27. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa mga bukol na ipinadala nila sa mga Ehipsyo. Patutubuan niya kayo ng bukol, pangangati, at bilis na hindi gumagaling. Naku, totoo yan. 28. Sige. Gagawin kayong baliw ng Panginoon, bubulagin at lilituhin. 29. Diba, hindi yan nangyari kay, kay Nebuchadnezzar? Alam mo yan? Sige. Nabaliw. Sige. 29. Mangangapa kayo kahit na araw, tulad ng bulag, hindi kayo uunlad sa ang ginagawa ninyo. Palagi kayong aapihin, nakawa, at walang tutulong sa inyo. Naalala si Gideon, no? Yung mga Midianites. Naalala niya, kapatid? Judges 6. Sige, tuloy. 30. Aagawin ng ibang lalaki ang babaeng magiging asawa ninyo. Magpapatayo kayo ng mga bahay, ngunit hindi kayo ang titira rito. Magtatanim kayo ng ubas, ngunit hindi kayo ang makikinabang sa mga bunga nito. Sige, tuloy. 31. Kakatayin na ninyo sa iyong harapan, ngunit hindi nito makakain. Wala kang makakain, eh. Pipilitin ko sa inyo inyong mga aso at hindi na ito ibabalik sa inyo. Ibibigay ang inyong mga tupa sa inyong mga kaaway at walang tutulong sa inyo para mabawi. Yung mga pinagdaanan, hindi nyo mapapakinabangan. Sumpa yun, eh. No? Parang walang nangyayari sa pagkatrabaho. Sige. Ito, habang nakatingin kayo, bibihagin ang mga anak ninyo ng mga taga-ibang bansa at araw-araw kayong aasang babalik sila, ngunit wala kayong magagawa. Jesus na. Okay. 33, kakainin ng mga taong hindi ninyo nakikilala ang pinaghirapan ninyo at palagi kayong aapihin at pahihirapan. Mawawala yung mga pinaghirapan. Pati pamilya, sira. 34. Kapag nakita ninyo itong lahat, mababaliw kayo. Grabe, no? 35, Siyempre, ang hirap nun. Diba? Sige. Patutubuan kayo ng Panginoon ng mga bukol na hindi gumagaling mula sa sakong hanggang sa ulo ninyo. Grabe. 36, kayo at ang pinili ninyong hari ay ipapag ng Panginoon sa bansang hindi ninyo kilala, maging ang inyong mga ninuno. Doon, sasamba kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato. No. Nangyari yan, eh, di ba? Sige, tuloy. 37, kasusuklaman kayo, hahamakin at puputyain ng mga naninirahan sa mga bansang pagdadalhin sa inyo ng Panginoon. Isipin nyo, ha? So, binabasa natin. Ibalik natin sa konteksto nila. Di ba kung ikaw makakarinig nito, matatakot ka na dapat susunod ka? Pero hindi, nagrebelde pa rin sila, eh. Matitigas talaga ang ulo. Kasi ang totoo nga, hindi na bago yung puso. Nabago yung kanilang place, pero hindi na bago yung puso. Sige, 38. Marami ang itatanim ninyo, ngunit kakunti lang ang inyong dyan, dahil kakainin ito ng mga balang. 39, May salot, tuloy.
Magtatanim kayo ng ubas at aalagaan ninyo ito. Ngunit hindi kayo makakapamitas ng bunga nito o makakainom ng mga katas mula rito dahil kakainin nito ng mga uod. Oh, Jesus na, mabubulok lang. Sige, tuloy. 40, magtatanim kayo ng maraming olibo kahit saan sa inyong lugar. Ngunit wala kayong makukuhang langis mula rito dahil Grabe. malalaglag ang mga bunga nito. Waste. Wala, wala. Useless lahat. Tuloy. 41, magkakaanak kayo ngunit mawawala sila sa inyo dahil bibihagin sila. Hmm. 42, kakainin ng ito ang lahat ng inyong puno at pananim. Hmm. 43, unti-unting magiging makapangyarihan ang mga dayuhang ninirahang kasama ninyo, habang kayo naman ay unti-unting manghihina. 44, ay utangin mo kayo, ngunit hindi kayo makapagpapautang sa kanila. Sila ang Naku, babaw sa mamumuno utang. sa inyo at kayo ang susunod sa kanila. Naku. Ayaw natin yan. Sige, tuloy. 45, mangyayari ang lahat ng sumpang ito sa inyo hanggang sa mamatay kayo kung hindi ninyo susundin ng Panginoon na inyong Diyos at ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibigay niya sa inyo. Kala mo 46, tapos na, no? No, kala mo tapos na, Michelle, di ba? Pero hindi tapos. Sige, 46. 46, magiging tanda at babala sa inyo at sa inyong mga saling lahi ang mga sumpang ito magpakailanman. Yan. Yan yung sinasabi ko. May nangyaring ganyan para maging tanda ito sa atin. Para hindi natin tularan. Sunod. 47, dahil hindi kayo naglingkod ng may kaligayahan at kagalakan sa Panginoon na inyong Diyos sa panahon ng inyong kasaganaan. 48, ibibigay kayo ng Panginoon sa mga kaaway na ipinadala niya sa inyo at maglilingkod kayo sa kanila. Gugutumin kayo, uuhawin, kukulangin ng damit at mawawala ng lahat ng bata. Pahihirapan Bakit niya daw? kayo. Lahat Sige, ng bata. mahirapan. Pahihirapan niya kayo na parang pinabitan ng pamatok na baka sa liig hanggang matay kayo. Yung wala silang magawa. Kailangan nila magtrabaho kahit ayaw nila. Bakit? Alitin. Naglilingkod sila sa mga kaaway nila. Yan ang nangyari sa mga Israelite. Kasi hindi nila pinaglingkuran ng Diyos ng may kagalakan. Naglilingkod sila, but they serve the Lord with joy and a cheerful heart. Paglilingkod natin, ha? Warning din ito. Kailangan may joy tayo. Hindi tayo nagkukumpara, hindi tayo nagtutuos. We serve the Lord with joy. He saved us and gave us eternal life. 49. Verse 9, ipapasalakay kayo ng Panginoon sa isang bansa na mula sa malayong lugar, sa dulo ng mundo na hindi ninyo maiintindihan ng salita. Sasalakayin niya kayo katulad ng pagsila ng agila sa mga kaaway. Saan sila dinala, mga kapatid? Naalala niyo yung istorya, sina Daniel? Saan yun? Sa Babylon. Sa Babylon. Di ba? Sa Babylonia. Okay pa ba kayo? Tutuloy pa ba natin? 9:45 na. Dami, no? Basahin, okay pa ba? Basahin natin. Sige, tapusin lang natin. 50, Para maging tanda. mababawi sila at walang awa sa matanda ko, sa matanda mong bata. 51, patayin nila ang mga hayop at mga anino hanggang sa mamatay ko. Wala silang ititirang tribo, bagong alak, langis o hayop hanggang sa malipol kayo. 52, sasalakayin nila ang lahat ng lungsod na ibinibigay ng Panginoon sa inyo. Sasalakayin nila ang lahat ng lungsod na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo hanggang sa buong ang nagtataas ang padanito na pinagtitiwalaan ninyo. 53,
Dahil sa pagdurusa mararanasan ninyo sa kamay ng inyong mga kaaway na sumakop sa inyo. Kakainin ninyo ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Cannibalism. Diyos. Nangyari yan Dahil sa sa panahon ni sobrang Jeremiah. Nabasa niyo yan? Kasi nga sinakop, sinira yung Jerusalem mo sa lahat. Wala na rin makain. Wala yung iniwan sinira Babylon 54. ang hinahon at napakabait na tao sa inyo ay hindi na maaawa pa sa kanya sa minamahal niyang asawa at sa natriyan ng anak. Hindi niya sila bibigyan ng kinakaya niyang laman ng kanyang anak dahil natatakot siya maub ng pagkain. Biri mo, agawan sila. Sa Sige. inyo. Ganyan ang mangyayari sa inyo sa Sobrang gutom. panahong sakupin at kalimutan kayo ng inyong mga kaan lahat ng lungsod. Lahat ng lungsod. 56. Kahit na ang mahinhin at napakabait na babae ay magiging mabanis sa kanyang minamahal na asawa at mga anak. 57. Magiging itatago niya ang kanyang anak na kapapanganak Nakapanganak. pa lang at iinutin na nito para kain ng lihim dahil natatakot siyang walang makain habang sinasakot ng mga kaaway ang mga lungsod. Grabe, no? Kakapanganak mo pa lang, kinain mo na yung anak mo. Wala kasi nga makain yan eh. Sobrang tindi ng hirap ng ano yan, iwan. Yung iba dinala sa Babylon. Sige. 58. Kung hindi sundin mabuti ng mga utos na nakasulat sa aklat na ito at hindi ihalkahamang at ng pangalan ng Panginoon na inyong Diyos, padadalhan kayo ng Panginoon at ang inyong mga lahi ng malulubhang damdaman sobrang at wala nang lunas para dito. Sabi. Papalasap niya sa inyo ang nakapatak na mga karamdaman na ipinadala niya sa Ehipto at mananatili ito sa inyo. Grabe, no? Yung naranasan ng Egypt, yung second plagues, naranasan nila. Sige, sunod. Ipapalasap din sa inyo ng Panginoon ang lahat ng uri ng karamdaman na hindi nais sa aklat ng kautusan hanggang mamatay kayo. So, may mga sakit, ramdaman hindi nasulat, pero naranasan. Kaya yung mga medical condition ngayon, yung mga rare disease, hindi yan rare. Hindi lang na isulat. Pero sinabi dito na naranasan na ng tao yan. Tuloy. 62. Kahit na sinadami kayo ng bituin sa langit, kakaunti lang matitira sa inyo. Dahil hindi kayo sunod sa Panginoon na inyong Diyos. 63. Gaya ng kasiyahan ng Panginoon sa pagpapaunlad at pagpaparami sa inyo, ikasisiya rin niya ang pagwasak at pagpatay sa inyo hanggang sa mawala kayo sa lupaang titirhan at aangkinin ninyo. Kita mo yung face ng Diyos, He is loving and also He is a just God. Hindi lang siya mapagmahal ng Diyos, siya rin ay isang hukom na matuwid. Kapag mali, parusa. Diba? Kaya nga may heaven and hell eh. Sige, tuloy. 64. Ikakalat kayo ng Panginoon sa lahat ng bansa, sa bawat sulok ng mundo, at buhay sasamba kayo sa ibang mga Diyos na gawa sa kahoy at bato, na hindi ninyo nakikilala ng mga ninyo. 65. Wala kayong kapayapaan doon at wala rin kayong lugar na mapagpapahingahan. Hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng kapanatagan at mawawalan kayo ng pag-asa at palaging namumuhay sa kabiguan. Wow, grabe no, biguan, walang kapahingahan, walang kapayapaan. Sige, 66. Laging nanganib ang inyong buhay, araw at kayo'y matatakot at walang katiyakan ng inyong buhay. 67. Dahil sa takot ninyo at sa mga bagay na nakikita ninyo sa paligid, sasabihin ninyo kapag umaga
sana gabi mo. At kapag gabi naman, sasabihin ninyo, sana umaga na. 68. Pababalikin kayo ng Panginoon sa Ehipto, sakay ng barko. Kahit na sinabi ko sa inyo na hindi kayo dapat bumalik doon. Ipagbibigyan ninyo roon ang inyong mga sarili sa inyong mga kaaway bilang mga alipin, ngunit walang bibing sa inyo. Nawa, O Diyos, ito'y maging babalang malakas. Seryosong babala sa amin. Na you really